28 ng Nobyembre, sa post ng kanyang partner na si Kent sa social media, ibinalita nitong isinugod sa ospital ang komedyante. Si Bubay nagkaroon ng acute cerebrovascular accident. Na-stroke si Bubay. Sabi ko, smile. Nag-smile na, hindi siya nag-smile. Hindi siya nagre-respond. Sabi ko, ikunot mo yung noo. So, hindi na siya nagre-respond sa mga commands ko. So, sobrang nag-worry ako. And then, tinest ko siya neurologically. So, PT ako, kaya tinest ko about the stroke. Kung positive siya. Tapos parang nagpa-positive. Tapos tanong ko sa kanya, na-stroke ka ba, baby? Tapos sabi niya sa akin, oo yata. I think si Bubay, nagkaroon siya ng tinatawag natin na stroke o yung acute na cerebrovascular disease. Nangyayari ito pag yung dugo papunta sa utak ay tumigil bigla. No? Nasustroke ang isang tao kapag tumigil ang pagsupply ng dugo papunta sa utak. May dalawang uri nito. Isang ischemic stroke kung saan binabarahan ng namuong dugo o taba ang mga blood vessel, dahilan para di makarating ang blood sa brain. Ganito rin ang nangyari kay Bubay. Ang hemorrhagic stroke naman, epekto ng lumobo at tuluyang pumutok na blood vessel. Galing umano sa magkasunod na gig at party si Bubay. At sa kanyang pagising, napansin ni Kent na hirap na itong magsalita. Hardworking talaga siya, konti lang yung pahinga niya kasi iba yung drive niya sa trabaho. Yung pag nalaman niyang available pa siya nito, kahit itutulog yun na lang, itatrabaho niya pa. Ayon nga sa eksperto, wala raw pinipiling edad ang sakit na stroke. Gaya na lang ng nangyari sa ngayon 28 anyos na si Christian. Sa kanyang paglalakad at pananalita, bakas pa ang epekto sa kanya ng hemorrhagic stroke. Bale, 17 po ako nung nagka-aneurysm, nagre-review po. Tapos po, bilang nag-block, na masakit na yung ulo ko, bigla siyang na lang nag-block out po. Tapos nag-collapse na po ako. 23 days bago po ako nagising. Nakama. Aminado si Christian na ang kanyang unhealthy lifestyle tulad ng pag-iinom at paninigarilyo at labis na pagpupuyat ang maaaring naging sanhi ng pag-rupture ng kanyang aneurysm. Matapos ma-opera, sumailalim si Christian sa physical at occupational therapy pati na rin sa speech therapy upang kahit papaano'y maging normal muli ang kanyang buhay. Pag mas bata, mas maganda yung improvement eh. Once they survive the stroke, mas mahaba yung lifespan nila compared sa someone na elderly. Once na-stroke ka na, mas maganda i-modify mo yung lifestyle mo. Paalala pa ni Doc, maglaan ng sapat na tulog at pahinga. Talikuran din daw ang mga bisyo tulad ng alak, sigarilyo at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At kung mayroon namang kakilala o miyembro ng pamilyang nakakaranas ng mga paunang sintomas ng stroke, tandaan lamang daw ang acronym na FAST. Ibig sabihin kasi ng FAST is yung face, arm, speech, and time. No, ito yung acronym namin para malaman kung ang pasyente ay nasa-stroke. Papangitiin mo, titingnan mo yung face kung pantay. Kung hindi pantay, isa na yan warning ng stroke. So, tapos yung arm, ipataas mo yung kamay. Usually yan, mahina on one side eh. So, mapapansin mo, hindi pantay yung kamay nila. Tapos yung speech, papasalitain mo sila. Usually yan, nabubulol or hindi nila naiintindihan kung ano yung nangyayari sa paligid. Yung T is for time. Timingan mo kasi importante nga yung oras. Nakalabas na ngayon ng ospital si Bubay. Kailangan niya magpa-speech therapy at uminom ng ilang gamot bago tuluyang makabalik sa dati. Kaka-discharge lang niya, nagkaka-problem lang sa kanya ngayon is yung tinatawag na anomia. Yun yung difficulty naming objects, person. Though sa kanya kasi is slight lang. May mga medications pa siya. So actually ako yung nag-administer yun. Physical therapy, sa medication. Hindi biro ang stroke. Kaya naman mas mainam na habang maagay iwasan ang unhealthy lifestyle na siyang ugat ng stroke.